In a world full of reasons for why things are made, some have done what they weren't meant to do. It wasn't theirs to carry, yet they bore it still. Sa maliit na bayan ng Atimonan, maraming pamana ang madalas nating makita ngunit hindi pa natin nakikilala. Ating alamin ang istorya nila. Ako po si Ginoong Christian Andrew Cervantes. Ako po ay isang guro sa Department of Education at Atimonan National Comprehensive High School. At ako din po ang founder and president ng Atimonan Historical Society. Ako din ay cultural mapper ng ating bayan. So kasama ko yung iba po pang kasamahan sa Atimonan Historical Society. At so far ang amin pong naitala or na-document na mga heritage or historical houses ay 4. Bahay ng dating punong bayan, Gregorio Orda. Ang isa pa ay yung bahay ng Dr. Veranga. Gayon din ay yung bahay ng dating punong bayan Amado. At yung bahay ng pamilya Flores. Yung pa lang yung aming naitatala at masasabi naming ilan sa mga heritage houses ng ating bayan ng Atimonan. Ako si Belen Villanueva Amado, isa sa anak ng yumaong Mayor Diosdado Lasquete Amado at Francisca Villanueva Amado. Nakasalukuyang siyang nakatira sa ancestral house dito sa Angeles Corner Escumbantay, Atimonan, Quezon. Ang may-ari po nito ay ako at yung kapatid kong nurse na si Felicitas na nasa Amerika. Ito'y pinatayo ng tatay ko noong year 1947. Noong araw ay wala pong mga architect. Kaya yung kanyang kaibigan na na karpintero from Tayabas, ano mo ang pangalan, yun ang pinagawa niya. At itong bahay na ito, tayo-tayo, unti-unti ito. Ang una namin hagdanan doon sa kabila. Ito yung huli ng hagdanan. Yan na yung tayo-tayo. Nakita mo yung retrato doon. Tayo-tayo, walang pira. Noong panahon yun. O, tayo-tayo. Tapos nga, nagtatawa nga yung isang dumaan dyan kasi wala pang silong. Sabi, "Hoy, may armado, ano ba yan yung binagong bahay na yan? Bakit yan ay walang silong? Maigi yan ay taniman ko sa baba," sabi niya. Kasi hagdanan sa kabili ay po yung hagdanan. Kapag dito. Yun ay panahon balahap nyo, nakakatakot. Kaya kami dito ay perming may gwardya. Kasi noong panahon ng tatay, maraming hukwe. Balahap. No, nakakatakot. Napunta na lang sa inyo dyan. Nung ako'y maliit pa, natatandaan ko na ito hindi lang ang bahay namin na residensya. Ito dito ginaganap ang mga meeting ng mga konseho kasi ang munisipyo ay pauli-uli pa. Walang permanent munisipyo, hindi pa sila nagbibuild. Kaya dito sila nagmi-meeting. Gaudel Subera ng congressman na kayo hindi pa ninyo alam mga bata, yun ang guerrilla na yun ang matapang, yun ang nag-save ng Quezon. Si Rogelio de la Rosa. Kaya maraming politician pumapa rito. Tapos ang maliit dito pumunta ay si Benito Ginto. Kasama ang asawa niya na si Natividad Laurel Ginto, anak ni President P. Laurel. Di kung sino ang kakalang kandidato, ay di ka lang tutulungan. May mga kung magkaano ang kanilang ibibigay na tulong, suportado doon sa kandidato. Yun. PSD Presidential Guard nakaparada dito, tinitingnan pati yung mga halakalapit itong sino at mahirap. Asawa ni Linda Garcia. Maraming artista nagpunta rito, nagpi-personal appearance yan. May personal appearance dito lang dinadala at yung kapatid ko ay in charge doon. Dito kumisan
nagpa-practice ng sayaw. Yung sina Dr. Cordero, ang nagtuturo yung kapatid ko na si Mrs. Manila na wala na. Dito nagpapasang sa mga teacher. Dito gawa ng aming kapatid. At yan ay PE teacher. Ang tatay ko ang nagpagawa nun. Pinagawa po Pinagawa niya kay Jesus Ulega. O yung mga naging mayor nung unang panahon pa. Tapos yung lahat ng mga improvement nandiyan lahat. Yung kauna-unahan pa, yung kauna-ang kapitan dito. Nandun yun. Yung libro, sa Manila yung ginawa. Sa Manila yan. Wala pa rito publishing. Dito sa taas nagsasulot sila. Dito. Ginagamit Manila. Ay di sila ang mag-usap, yung tatay ko at saka si Dito po sila nag-uusap. Oo, dito nag-uusap. Dito si Relega. As of today, yan ay hinatay kong tatlo. Kasi yung una doon, gagawin namin office ng ginagawa namin sementeryo. Manggagawa kami sementeryo doon sa may Hagik-Hik. Tapos itong susunod na anong pangalan, may uuparay. Hindi ako napayag pag hindi ko kilala. Isang title ko din. Yung 181 square meters. 181. Kahit po ito yung video pa, hindi na re-renovate. Baka po may gusto, maawang mag-donate para gumanda po ito. So yung bahay ng mga Flores ay matatagpuan sa Governor Castro Street, Zone 4, Poblacion. Kumbaga storya nung bahay na yun ay nung magkaroon ng sunog ang poblasyon ng Atimonan ay isa yung bahay ng Flores sa hindi nasunog sa gawing yun ng Zone 4. At napaniwalaan daw na parang naghimala ang mahal na birhen ng Reyna ng mga anghel kaya hindi nasunog yung bahay nila ayon doon sa may-ari. Yung Flores po ay isa sa mga lumang tindahan sa Atimonan. Ayon doon sa aming interview sa kanila ay nasa loob ng bahay. Nasa loob ng bahay tapos inilabas daw yung imahe ng birhen. Kaya daw parang lumihis yung sunog o yung apoy sa kanilang bahay. Yung bahay ng mga Flores ay kung ano yung itsura niya noon ay ganoon din hanggang ngayon. Iba bang bahagi ng kanilang bahay ay tindahan ng sari-sari, kumbaga parang general merchandise yung kanilang tindahan. Ako ho si Mabini Orda Jr. Ako ay apo ng Don Gregorio Orda Jr. Sr. na naging pangalawang mayor ng Atimonan, Quezon. Ako ho ay anak ni Mrs. Consuelo Orda Dizon at Mabini Labidis Orda Sr. Ito ho ang Orda resident sa Mabini Street, Atimonan, Quezon. Ang Orda House sa pagkakatanda ko, ginawa noong mga 1950s pa. Hindi ko lang alam kung anong eksaktong year talaga. Pero ang pagkalam ko mga between 1950 to 1953. Yung unang bahay noon ay panahon pa yun ng
bago pa nagkagiyera, nasira na ho yung bahay na yun. Once yan na nasira nung panahon ng giyera dahil binomba ang Atimona noon. Nagpatayo na uli ng bagong bahay dito. Itong kinatatayuan ngayon ng bahay na ito. Yung pharmacy, siguro tinayo yun, mga 1950s na rin eh. Nung naitayo na itong bahay na ito, noon nila sinimulang itayo yung butika ng mother ko. At ang pinangalan nila doon sa butika ay Farmacia Nuestra Señora del Carmen. Pinangalan nila galing sa pangalan ng lola ko. Pero ang alam ko, mga 1960s, wala na yun eh. Nung ako'y siguro mga elementary na ako, 66, wala na yung hindi ko na matandaan. Ang nakita ko na lang mga pulbos nung doon sa butika na ginagamit ni mama sa pagtitimpla niya ng gamot. Marami sila laging benta noon kasi nga palagay ko sila lang ang may butika nung una eh. Kaya ang mga tao nakadepende sa kanila nung una. Kumisan madaling araw pinupuntahan sila ng mga tao dahil kailangan ng gamot. Kaya si mama halos hindi na natutulog. Lagi nagtitimpla kasi noon ang paggagawa ng gamot noon ginagawa talaga ng pharmacist nung una. Timple pa ng mga pharmacist ang gamot noon, tinitimbang, gumagamit sila ng almeres. Kaya noon malakas ang bentahan ng gamot ni mama noon. In demand siya noon. Evacuation center din ito. Noong 1964, nagkasunog dito. Dahil napakalaki nito, diyan tumigil ang tunog dito sa tapat namin. Sunog ang buong Atimona noon. Milagro yung nangyaring yun. Bakit di nasunog yun, di ba? Totoo yun, nangyari yun. Ano yung mangyari yung sunog dito? 1964 yun. Wala pa akong liit pa ako noon. 5 taon pa lang yata ako noon. Dito nagsilika si mga tao. Kasi nga napakainit ng Atimona noon. Kasi nagsusunog eh. Ang lakas ng apoy eh. Mararamdaman mo kahit na dito ka, mararamdaman mo yung init ng apoy. Kasi buong Atimona na nasusunog na eh. Madami kami, 8 kami magkakapatid. Masaya kami noon. Itong bakuran na ito, playground namin ito. Yung dating butika, kasi yung kapatid ko si Kuya Prosi, mahilig sa karate. Actually, naging champion yung kapatid ko noon nung lumaban siya sa yung provincial championship. Naglaban-laban yung mga bayan-bayan sa Atimona. Nung nanalo siya, sumikat yung kanyang school. Nagtayo siya ng school diyan sa Silong. Naging school na rin yan. Tapos sa dami ng estudyante niya, hanggang sa Linang may mga eskwelahan siya ng karate. Kasi Ate Minin na nga, naiwan na rito. Siya na ang tumira dito. Kaya lang ito nangyari, napabayaan niya yung bahay. Kaya ganyan na naging itsura niya. Oh. Hindi na niya inasikaso. Ay, ang plano namin dito, maaring pag-ibahan na namin to. Magigibain na to. Maraming nagsasabi na wag daw gibain, preserve daw, kasi nga ancestral home daw yan. Sabi ko, kuha na. Masyado ng damage. Di ba? Hindi na kayang isave, oh. Magastos. Kung gagastos ka rin lang, pag-iba mo na lang, magpatayo ka na lang ng bago. Buti nakita mo pa yung picture ni Lolo doon. Isa yun sa matagal ko nang hinahanap. Medyo ano siya? Medyo ano ka dyan, bes? Taga-bundok. Taga-bundok tayo dun. Ayan. Malawi. Apa? Bata po.
Ay, mukha lang palang bata si ano. Ang G. Orda. Ito. Oo. Ito yung G.O. Bahay naman ng mga birangga ay matatagpuan sa Osmeña Street sa Barangay Zone 2. So, kilala ang pamilya ng birangga kasi yung may-ari noon ay doktor. So, noong 1960s at 1970s ay sila yung kumbaga doktor on call ng mga panahong yon, at yung bahay nila ang nagsilbing clinic. Kasi wala pa namang although may hospital na noon, pero hindi pa sapat yung kumbaga na ibibigay na serbisyo. At yung bahay na yon ay marami na silang napatuloy at kanilang natulungan ng mga kababayan nila. Si Dr. Birangga din ay nagsilbing doktor, nagpapamedical kasi yung mga estudyante noon. So siya yung naging medical doctor ng mga kabataang atimunamin noon. Yung coaching nila, bali siya ay coaching Cuba, ano. So yun yung ginamit daw noong mag-asawa kapag may pagkakataon na humihingi ng saklolo yung kababayan natin at para madala sa ospital yung mga kababayan natin noon. So napakahalaga nung kotse nila na nandun pa rin naka-display at maayos pa ang kondisyon. Di na nga lamang siya ginagamit dahil nga matagal na ano. Pero yun yung naging nagsilbing parang ambulansya kumbaga nung panahon na yun. Ang tahanan nito ay tinayo noong 1970 na pag-aari ni Dr. Juanito Miranda at Dr. Virginia Miranda. Sa buong panahon ng kanilang buhay bilang doktor ng Timonan, Quezon, ay tinayo ang tahanan ito hindi lang para sa pamilya, kundi takbuhan ng mga tao na nangangailangan ng tulong medikal. Sa ganong pagkakataon, naging mabunga ang kanilang profesyon dahil ito ay binigyan ng biyaya ng Diyos na sila'y makapaglingkod ng lubos. Ito man ay may pera o wala, pareho ang trato nila sa kanilang pasyente. Bali yung kanilang bahay dun sa baba, sa unahan ng bahay nila ay butika. Hanggang ngayon operating pa rin. Tapos sa loob ay yung clinic nga nila dun sa sa ngayon ay hindi na siya gaanong nagagamit sa aking palagay. So yun yung sitwasyon ng bahay nila. Bahay na ito ay hindi basta bahay namin tirahan, residential. Bahay ng mga tao, bahay nating lahat. Ang tahanan namin ay hindi basta tahanan, naging takbuhan din ito ng mga nangangailangan. Tinayo ang tahanan ito hindi lang para sa pamilya, kundi takbuhan ng mga tao na nangangailangan ng tulong medikal. Ang bahay ay hindi lang basta tahanan. Ipanumpa kong ditikabian ug pagahuktan ko ang tanan. Ipanumpa kong digyo ko mubuhi ang kinabuhi ko kanimo lang. Whoa, whoa, kanimo lang. Whoa, saksi ang langit sa